Kung hindi ko makikita ang magiging tagapagmana ng lahing Udesco bago matapos ang taon, ipamamana ko sa iba ang lahat ng pag-aari ng pamilyang to. Halos dumagundong ang boses na iyon, para bang kulog na nagbabadya ng malakas na pag-ulan. Tahimik ang buong hapag dahil sa narinig. Ang tinig ng matandang Don Ernesto Udesco ay umalingaw-ngaw sa marmol na dingding ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Tumitig siya sa mag-asawang nakaupo sa tapat niya. Si Baron, ang tanging apo niyang lalaki, at si Lauren, ang babaeng pinakasalan nito, ilang buwan pa lamang ang nakalilipas. Napatigil si Lauren sa pagsubo. Ramdam niyang nanginginig ang mga daliri niya pero sinubukan niyang ngumiti. "Lolo, wag po kayo mag-alala. Ginagawa po namin lahat." Mahina niyang sabi, pilit ang boses, kabado sa maaari pang sabihin ng kanyang lolo. Ngumiti rin si Baron. Binaba niya ang kanyang baso at marahang hinawakan ng kamay ni Lauren sa ibabaw ng mesa. "Of course, Lolo. We're trying. Baka sa susunod na buwan may good news na kami. Who knows?" Nakangiting sagot ni Baron. Napangiti naman ng matanda na para bang nabuhayan ng loob. "Yan ang gusto kong marinig. Dapat ay magmadali na kayo hanggat malakas pa ako para makita ko naman ang apo ko." May halong pagbibiro pa ng matanda. "Ikaw, Lauren, anong kasarian ang gusto mo?" Bigla ang tanong pa dito sa babae habang pinupunasan ng labi ng table napkin. Lolo, kahit ano po okay lang. Pero mukhang mas gusto ata ni Baron ng lalaki. Tama ba, love?" Pagpapanggap pa niya, sabay hawak sa pisngi ng asawa. Ang totoo, sinasamantala niya ang pagkakataon na to. Alam niyang masama, pero sa ganitong paraan niya lang na ipapakita ng malaya ang pagmamahal sa lalaki. "Lalaki, yes." Pagsagot ni Baron na mas malamig pa sa hangin na inilalabas ng aircon. Nang makalabas sila sa silid kainan at nakalayo na sa matanda, biglang nag-iba ang tono ni Baron, lalo na nang nakapasok sila sa kanilang kwarto. Ang kaninang sweet gestures nito, napalitan ng malamig ng ngiti at pagtingin na sa pakiramdam ni Lauren, unti-unting tumutunaw sa kanya. "Next time, huwag kang magsasalita kung hindi ko sinasabi." Mahinang sabi nito na halos pabulong. Tumingin si Lauren, napayuko. "Pasensya na, gusto ko lang ipakita kay Lolo na masaya tayo? Lauren, hanggang kailan mo pa yan paniniwalaan?" Natameme ang dalaga sa narinig mula sa asawa. Para itong isang punyal na gustong kumitil ng buhay niya at ibaon siya sa ilalim ng lupa. "Alam mong kasunduan lang to," dagdag ni Baron habang inalis ang kurbata. "Hindi ko kailanman pinangarap na maging asawa ka. At sana malinaw yon." Masakit pero ngumiti pa rin siya, tulad ng dati. "Alam ko naman, pero hindi naman bawal ang umasa, di ba? Na baka mabago ang lahat paglipas ng panahon." Hindi sumagot si Baron na para bang walang narinig sa huli niyang sinabi. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa. Mabilis na nag-type ng mensahe na bahagyang nagpangiti sa lalaki. Hindi na kailangang tanungin pa ni Lauren kung para kanino ang ngiting yun. Para kay Vanessa. Ang babaeng hanggang ngayon, laman ng bawat lihim na hinga ni Baron. Ang babaeng pinakamamahal niyang babae mula noon, magpasa hanggang ngayon. Sa labas ay maririnig pa rin ang tinig ng matanda. Masigla at tila may pag-asang darating ang tagapagmana ng kanilang lahi. Sa loob ng kwarto, 2 taong magkasama sa kama, ngunit milya-milya ang pagitan ng puso. "Baron?" Mahinang tawag ni Lauren. "Baka pwedeng..." "Wala tayong dapat pag-usapan. Matulog ka na. Maaga pa ako bukas." Putol ni Baron. Tumalikod ang lalaki at nakatingin sa labas. Sa kamay niya, hawak pa rin ang cellphone at kumikislap ang screen. Kitang-kita ni Lauren ang nakatype doon. "Miss you. Sana ikaw yung kasama ko ngayon." Isang malakas na katok ang gumising kay Lauren kinabukasan. Sunod-sunod at para bang may nagmamadali. Napadilat siya. Pilit inaaninag ang paligid. Bakas pa rin ang bigat ng mga luha kagabi. Paglingon niya'y wala na si Baron. Malinis na ang parte ng kama nito at wala man lang bakas na natulog siya doon. "Ma'am Lauren, may bisita po kayo sa sala," sabi ng kasambahay. Napakunot ang noo niya. Bisita? Ngayong umaga? At tinignan niya ang orasan sa headboard, 7:00 pa lamang. "Ang mama niyo po."
Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lauren. "Mama?" Bulalas niya sabay bangon. Alam niya kung bakit nandoon na naman ang kanyang ina. Sigurado siyang excited na naman itong magkwento ng kung ano-ano. Pagbaba niya, agad niyang nakita ang isang babaeng may dalang amoy ng mamahaling pabango, suot ang floral dress na tila isinadya para sa photoshoot. Ang kanyang ina, si Mrs. Lisa Montemayor, kilalang sosyal at palangiti, pero palaging may halong pressure sa bawat ngiti at pagtingin. "Anak, oh my gosh, ang tagal nating hindi nagkita. Ilang buwan na ba?" Sigaw nito sa bayakap. Ngumiti si Lauren ng pilit. "Mama, bakit ang aga nyo?" Umupo sila sa sofa at bago pa siya makasagot, diretsong sabi ng ina, "Lauren, kailangan ko na talagang makitang buntis ka bago matapos ang taon. Ang mga board members ng kumpanya ng pamilya ng asawa mo, pati ng daddy mo, nag-aabang sa susunod na tagapagmana. Hindi pwedeng wala. Mahalaga ito sa kanila." Napatigil si Lauren. Gusto sana niyang magpaliwanag, pero naunahan siya ng ina sa pagiging excited nito. "Ay nako, wag ka nang umangal. Natural lang yan. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa mga Odesco ang imahe. Anak, kailangan mong galingan bilang asawa. At nandito ko para turuan ka." "Ma, ano na naman to?" Kumindat pa ang ina bago nagsalita. "Alam ko kung paano gumawa ng lalaki't babaeng tagapagmana. At ituturo ko sa iyo ang teknik. Para saan pat naging sexologist ang mama mo, aber?" "Ano? Ang aga-aga naman, ma." Natatawa niyang sagot. "Ano ka ba? Normal lang yan. Sinong gusto mong magturo sa'yo? Ang daddy mo?" Tahimik lang si Lauren. Hindi niya kayang sabihin sa ina na halos hindi siya kinakausap ni Baron, na tila mga estranghero sila sa iisang bahay. Ngumiti lang siya gaya ng nakasanayan. "Sige na nga, ma. May magagawa pa ba ako? Mukhang ready ka na sa coaching." "Good! Ngayon, mag-aayos tayo. Gagawin kitang irresistibly beautiful, iha. Yung tipong kahit bato ang puso ay matutunaw. At kahit mga gulay na kuluntoy ay titigas." "Ma, nakakahiya. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo dito." "Sige na, halina't iyahanda kitang magpadilig." "Ma, yung bunganga mo." At tinawanan lang siya ng sariling ina. Hila-hila siya ng kanyang ina na para bang teenager na excited sa shopping spree. "Oh, try mo tong kulay red, anak. Symbol of passion yan." "Ma, masyado naman yatang sexy? Perfect. Lalo na tong lace lingerie, oh. Baka naman kailangan mo nang i-remind si Baron kung gaano ka kaganda." Napangiti si Lauren kahit pilit. Habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin ng fitting room, hindi niya mapigilang mapansin kung gaano siya nagbago. May mga eye bags, may lungkot sa mata at isang ngiti na hindi umaabot sa puso. Hindi na siya kasing saya ng dati. Tumatawa man siya para bang dahil kinakailangan, hindi dahil sa nararamdaman. Pero sa tabi niya, si Lisa na kanyang ina, parang batang masigla pa rin. "Alam mo, anak, swerte mo talaga sa asawa mo. Gwapo, edukado't mayaman. Hindi lahat ng babae nagkakaroon ng ganyang oportunidad, kaya dapat alagaan mo." Tila tinamaan si Lauren sa salitang swerte. Kung alam lang ng ina niya na sa bawat gabi, nakatalikod lang si Baron, hindi dahil sa pagod, kundi dahil wala siyang gustong maramdaman mula sa kanya. "Oo nga po, ma." Mahina niyang tugon, pinilit ang ngiti. "Napakaswerte ko kaya naman ginagawa ko lahat para mapaligaya siya." Ganyan nga anak ang mga salitang gusto kong marinig mula sa'yo. Pagpapaligaya, gabi at..." Putol ng ina, sabay sabog ng halakhak. "Ngayon, kumain muna tayo't doon natin pag-usapan kung paanong posisyon ang dapat sa pagpapaligaya. Ano pang silbi ng profesyon ko kung ang anak ko ang hindi makikinabang dito, di ba?" Sabay pisil pa sa palad nito. "I will tell you kung anong mga dapat kainin para makalaban ka mamaya hanggang sa madaling araw. Bet mo?" Piliyang pagkindat pa ng ina sa kanya. Tumawa rin si Lauren, hindi dahil masaya siya, kundi dahil ayaw niyang masira ang sigla ng ina. Kahit sandali lang, gusto niyang paniwalaan na kaya pa niyang maging masaya. Pag-uwi nila, dala ni Lauren ng ilang paper bags, pabango lingerie at bagong lipstick na sinubukan pa ng ina sa mall. "Anak, tonight ang perfect timing.
Alam mo na maghanda ka. Gamitin mo yung pabango. Dapat pag pumasok siya sa kwarto, wala na siyang kawala, okay? Paalala ni Lisa bago umalis. Yes, Mama. Don't forget to text me kung nakailang round kayo. Make sure wag masyado. 2 is enough. 3 is too much. Tumawa siya, halakhak na may halong kilig bago nagpaalam. Naiwan si Lauren, nakatingin sa mga pinamili. Hinawakan niya ang pulang lingerie. Mabango pa ito't bago. Pinikit niya ang mga mata at pumatak ang luha bago pa niya mapigilan. Paano mo nga ba mapapasigla ang isang relasyong matagal ng patay? Paano mo mapipilit ang isang pusong hindi na marunong magmahal sa'yo? At sa huling sulyap niya sa orasan, 7:00 na. Sa labas, narinig niyang bumukas ang gate. Si Baron nakakauwi pa lamang. Pinunasan niya ang luha at huminga ng malalim at bumulong sa sarili. Sige Mama, susubukan ko. Kahit alam kong suntok sa buwan tong gagawin ko. Tahimik ang buong bahay nang dumating si Baron. Ang tanging tunog ay ang kaluskos na mga hakbang niya at ang mahinang ugong ng aircon. Si Lauren, dali-daling nagbihis at muling tumayo sa tapat ng salamin. Nakasuot ng silky red nightgown na binili ng kanyang ina kanina lamang. Amoy niya sa hangin ng mamahaling pabango, jasmine at vanilla, mabango at nakakaakit. Sa salamin, maganda siya, makinis at kaakit-akit. Pero sa likod ng ngiti, may takot at kaba siyang nararamdaman. Humiga siya at nagtalukbong. Ikinubli ang buong katawan sa comforter. Pumikit habang nag-iisip kung paano sisimulan ang lahat ng tinuro ng kanyang ina. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Baron. May dalang folder at amoy alak at sigarilyo. Pumasok sa loob ng toilet at naglinis ng katawan. Lumabas itong naka-boxer at nahiga sa tabi niya. Gaya ng dati walang bago. Baron, mahinang tawag niya na halos pabulong lang. Lumingon ito sandali. Tila nagulat na gising pa siya pero agad ding nagbago ang ekspresyon. Walang ngiti, walang init. May kailangan ka? Malamig nitong tanong. Isang katahimikan. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng lecture ng sariling ina. Dadahan-dahanin ba niya? O dambahin na lang kaya niya? Lumapit si Lauren. Pinilit ang lakas ng loob. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Tiningnan niya sa muka ang asawa. Mapula ang mga labi. Mapupungay ang mga mata at namumula ang pisngi dahil sa alak. Inilapit niya ang labi niya sa labi nito. Smack lang, baka pwede naman. Anya sa kanyang isipan. Sinubukan niya at walang pagtanggi si Baron sa kanya. Sinundan niya pa ito ng isa pang mas madiin na paghalik na ginantihan naman ng unti-unti ng asawa. Everything is sweet for her. Gumapang ang kuryente sa buo niyang katawan at naramdaman niya ang addiction mula rito. She wants more from him and this is the right time to grab it. Isinampa niya ang sarili over him at naramdaman niya ang pagsang-ayon ng pisikal na kaanyuan ni Baron. Alam niya, tinatamaan na rin ito at posible niya nang magawa ang gusto niyang mangyari mula rito. She drove more crazy. Kahit isang beses lang na maramdaman niya ito kay Baron, kahit isang anak lang, okay na para sa kanya. Stop! Sabay pagtulak sa kanya ng lalaki at tumayo. Umiling si Baron sa harap niya na may mapait na ngiti. Wala namang tayo, Lauren. Meron lang kasunduan. Paper marriage. Alam mo yan, you are so desperate. Kahit isang anak lang, para sa tagapagmana ng ating pamilya. Enough! Pwede ba, Lauren? Stop using that reason. Kasi nakakasakal na. Look, kung ang concern mo pamilya ko at sa pananakot na wala akong mamanahin, hindi mo na problema yun. Problemahin mo yung kumpanya ninyong dikit ng dikit sa amin. Wala akong pakailam kung mabuntis ka pa ng iba. Pero ako, I will never be yours. Tahimik, naramdaman ni Lauren ang kirot sa dibdib. Ang mga salitang yon ay parang pako sa puso niya, na habang pinipilit niyang lumapit, lalong bumabaon. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang mga salitang yon o ang malamig na pagtingin ni Baron sa kanya habang iyon ay sinasabi. Nanggilid ang luha ni Lauren pero pinilit niyang umiti. Ayoko ng drama, Lauren. Kung gusto niyo ng bata, ng tagapagmana, magpabuntis ka sa iba. Huwag sa akin. And you know what? The hell I care. Kinuha nito ang susi ng kotse at cellphone sa kama. Walang salitang lumabas ng silid. Ang huling narinig niya lang ay ang tunog ng sasakyan na kumaripas ng takbo
palabas ng gate nila. Naiwan si Lauren, nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa pintong pabagsak na nagsara kanina. Sa labas ay maririnig ang tunog ng patak ng ulan sa bubong. Tila ritmo ng bawat pintig ng pusong unti-unting bumibitaw. Tumayo siya para lumapit sa bintana. Tinignan ang dilim ng langit habang umiiyak. Sa kanyang cellphone, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina. "Kamusta anak? I'm sure, success ang gabi nyo. Magkakaapo na si Lolo soon. I can feel it." Umiti siya habang walang humpay ang pagtulo ng kanyang luha. Mapait, malungkot, at pilit ang mga bagay. Hindi niya alam kung paano aaminin sa lahat, kung paano pagtatakpan ng sakit, at kung paano magkukunwaring kaya niya pa. Mula sa katotohanan at sa pagitan ng mga pamilya, isang plano ang nabuo, ang isuko ng pagmamahal niya para kay Baron. "Kung hindi mo ko kayang mahalin, baka kaya kong mahalin ng iba. Kung hindi mo ko kayang bigyan ng anak, madami ang magkakandarapang gawin yun para sa akin. Malaya ka na, Baron. Pinalalayan na kita." Mainit ang ilaw, malamlam ang musika, at ang bawat tawa sa loob ng bar parang pumapawi sa mga sugatang kaluluwa. Ito ang Club Valerie, isang kilalang taguan ng mga may kayang gustong makalimot. Mga artista, modelo politiko, lahat sila naroon, naghahanap ng panandaliang ligaya, exclusive yet private. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo si Aldrin, isa sa mga co-owner ng bar. Tahimik na nakamasid mula sa VIP room. Sa kanyang mata, kabisado niyang ritmo ng gabi, ang pagtatawanan, ang halakhakan, at ang bawat tingin na nagtatapos sa isang kasunduang hindi kailanman kailangang ipangako. Hindi siya lasenggo, pero sanay siyang uminom kasama ang kalungkutan ng iba. Sa kabilang bahagi ng bar, pumasok si Lauren, nakasuot ng itim na dress, simple pero elegante. "One VIP room please." Bulong niya sa staff na sumalubong sa kanya, na mabilisan namang inasikaso para sa kanya. Wala siya sa tamang lugar at alam niya yon. Hindi siya narito para maghanap ng lalaki. Narito siya dahil pagod na siyang umiyak ng mag-isa. "Anything else, ma'am?" Tanong pa ng nag-a-assist. 2 bottles of tequila. Walang pag-aalinlangang pag-order niya. "Ma'am, may kasama po ba kayo?" May pagtatakang tono ang staff. Ako lang, and give me the best partner for the drinks, yung specialty niyong pagkain." "Sure po, any companion po to drink with you?" "No thanks," sagot ni Lauren. Pagdating niya sa loob ng private room, agad siyang nagsali ng alak. 1, 2, 3. Sa pang-4 na shot, ramdam niya na ang init sa dibdib. She was drunk at pinilit niyang ubusin ang isang bote ng tequila ng mag-isa lamang. Kung paano niya nagawa yun, hindi niya din alam. Ang alam niya lang, gusto niyang maging masaya. Gusto niyang makalimutan ng lahat-lahat ng tungkol sa kanyang buhay. Lalo na ang pagiging mabuti niyang asawa sa taong ni minsan, hindi siya tinignan para doon. Kinuha niya ang telepono niya at dinayal ang numero ng asawa. Pero hindi si Baron ang sumagot dito, kung hindi si Vanessa. "Oh, hi kabit na Vanessa. Masarap ba ang asawa ko kaya ayaw mong iwan? O baka naman ikaw ang masarap kaya inaayawan ako?" Lasing niyang sabi dito. "Pwedeng bot?" Pangaasar ni Vanessa sa kabilang linya. "You're so pathetic, Lauren. Asawa ka nga pero hindi ka naman makatikim sa kama. I know what you did last night." Pangbubus ka pa nito bago ihangang telepono. "Buisit ka talagang babae ka." Gusto niyang magwala pero wala siyang kakayahang gawin ng mga ganoong bagay. Sa sobrang gigil niya, sabay tungga ng isang bottoms up na tequila. Sinunod-sunod niya pa ito bago niya maisipang pindutin ang table call button. "Good evening, ma'am, tequila pa po ba?" Tanong ng staff nang pumasok ng room. "Pwede bang mag-request ng lalaki?" Tanong niya. May halong ngiti pero lasing na ang mga mata. "I want a companion." "Ma'am, yung mga lalaki dito, yung mga pwedeng itable." Nagkatinginan ng dalawang staff na nag-supervise sa kanya. Sa ganitong bar, hindi na bago ang ganitong hiling, pero bihira sa mga babaeng tulad ni Lauren. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang 10 lalaki. Mga gwapo, matikas, pawang modelo. Ngunit sa mga ngiti nila, walang nakapukaw sa kanya.
Parang lahat sila'y larawan lamang ng huwad na kasiyahan na gustong burahin sa isip niya. Lahat ay may kanya-kanyang pagpapakyut para mapili lang ng gabing yun. Tumayo si Lauren at tinitigan isa-isa ang mga lalaki na daladala ng manager ng bar. Kinikilatis niya ang mga ito ng dahan-dahan mula ulo hanggang dibdib. Hanggang sa kabilang VIP room, si Aldrin ay lumabas saglit para sagutin ang tawag sa telepono. Sa pagbalik niya, nagkamali siya ng pinto at doon siya dinala ng tadhana. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malakas na tawa. "Oh, ayan ka na," sigaw ni Lauren. Medyo slurred na ang dila. "I choose you." Masigla pa nitong pagsabi. Napahinto si Aldrin. Tulala at hindi malaman kung paano aalis sa sitwasyon, lalo pat maselan siya sa mga babae. Ironically, nasa larangan siya ng isang pagninegosyo na malayo sa kanyang personalidad. Sa loob ng room, naroon pa din ang 10 lalaki na nawalan ng pag-asang kumita noong gabing yon. Pero nang tumingin si Lauren kay Aldrin, tila siya lang ang nakita nito. "In fairness," tawa ni Lauren, sabay tingin mula ulo hanggang paa. "Ang gagwapo ng mga lalaki nyo dito." Papuri niya sa manager, sabay yakap kay Aldrin. Walang pakundangan, parang kilala niya na ito ng matagal na panahon. "Ma'am, hindi po siya kasama sa pagpipilian." Ngunit sumenya si Aldrin sa manager. "It's okay, ako nang bahala." Nagulat ang lahat. Si Aldrin ay kilala sa pagiging pihikan. Hindi basta lumalapit kahit kanino. Pero sa babaeng ito, may kung anong kakaibang himala sa kanya na manatili. "Ang gwapo mo naman," sabi ni Lauren nang lumabas ang mga lalaki. Nakatitig ito sa kanya, sabay nguso ng labi dito. "Kiss me." Napangiti si Aldrin. Lumitaw ang malalim nitong dimple at sa loob ng silid, tila biglang tumahimik ang paligid. "Huwag mo kong itian. Baka akala mo naakit ako sa'yo," sabi ni Lauren. Pinilit na maging matapang. Tumawa si Aldrin, mababa at nakakabighani. "Bakit hindi ba?" "Hoy lalaki, para sa kaalaman mo, hindi porket pinili ka akit-akit," sagot ni Lauren at tinusok-tusok pa ang dimple nito sa pisngi. Sabay kuha ng baso ng alak at inikot-ikot ang likido bago ininom. "Talaga ba?" sagot ng lalaki na may ngiti sa labi. "Kiss me," ulit ni Lauren. Nakapikit, parang sinusubukan kung hanggang saan ang kaya niyang kalimutan sa sarili. Tinitigan siya ni Aldrin, may sandaling pag-aalinlangan, hindi dahil sa pag-ayaw, kundi dahil tila ayaw niyang samantalahin ang kaharap na babae. Dumilat si Lauren ng isang mata lamang. "I pay double, don't worry," sabi niya habang lasing na lasing ang tinig. "Pasayahin mo lang ako ngayong gabi." Napatawa si Aldrin, may himig ng pagkatotoo at lambing. "Bakit? Choosy ka?" tanong ni Lauren at bahagyang kumindat. "Ayaw mo rin sa akin ha?" Umiling si Aldrin sabay lapit. "Hindi ang cute mo nga eh," bulong niya. "Ha? Anong sabi mo?" Kunot noon niyang tanong kung tama ba ang narinig niya, pero hindi na siya nakasagot. Dahan-dahang lumapit si Aldrin. Tinitigan siya sa mata at marahang hinalikan. Mainit matagal. Isang halik na hindi bastos. Hindi rin banal kundi totoo. Isang halik ng 2 taong parehong naghahanap ng silong sa gitna ng bagyo. Isang halik na magpapainit sa malakas na hanging ibinubuga ng aircon sa loob ng pribadong kwarto. Nang huminto ang halik, ay nabawasan ng espiritu ng alak sa katawan ni Lauren at napatitig siya sa maamong mga mata ng lalaking kaharap. Sinisigurado niya kung totoo ba ang nangyayari at hindi isang guni-guni lang. "Masarap?" bungad ni Aldrin sa kanya habang nakangiti. "Ang alin? Ang alak o ang halik?" dugtong ni Lauren. "Bot," makahulugang sagot ni Aldrin. Mainit ang liwanag ng araw na tumatagos sa puting kortina ng kwarto habang masakit naman ang ulo ni Lauren. Tila binugbog ng hangover at pag-aakala kung anong ginawa niya nung nakainom siya. Naramdaman niyang malamig na hangin mula sa aircon at ang malambot na kumot na nakabalot sa kanya. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata at doon niya nakita ang hindi pamilyar na kisame. Napakunot ang kanyang noo. Nasaan siya? Dahan-dahan siyang umupo, hawak ang kanyang ulo at sa gilid ng kama nakaupo si Aldrin, naka-white shirt at maong.
Hawak ang tasa ng kape at nakangiti lang habang pinagmamasdan siya. Good morning. Anya na kalmado, mababa ang boses. Gising ka na rin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lauren. Sorry, sino ka? Anong nangyari? Tanong niya. Medyo nanginginig. Nasaan ako? I am Aldrin. Don't worry, safe ka. Sagot agad ni Aldrin. Hindi kita hinawakan. Hindi rin kita ginalaw. May diin sa bawat salita. Parang gusto niyang tiyakin na malinaw yun. Nasobrahan ka ng lasing kagabi. Dinala kita dito sa guest room sa itaas ng bar. Tinawag ko pa yung babae kong manager para samahan ka habang natutulog. Napayuko si Lauren, nag-blush ng bahagya. Hindi dahil sa hiya lang, kundi dahil sa kabalintunaan. Salamat. Akala ko baka may nagawa akong... Wala kang dapat ikahiya. Putol ni Aldrin habang inaabot sa kanya ang bottled water. Pero humalik ka sa akin kagabi. Mga 3 beses yata. Ang sarap nga eh. Malambot kasi. Halos mabulunan si Lauren sa iniinom na tubig. What? Pero okay lang. Cute ka naman. Sabi ni Aldrin sabay kindat. And you were honest. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa. Buti nakapagpigil ka. Tanong niya bigla. May halong pagtataka at pagkalito. Hindi niya rin alam kung bakit niya naitanong yun. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa mukha niya. Tumahimik si Aldrin. Inilapag niya ang tasa ng kape at tumingin sa kanya ng diretso. Dahil hindi kita gustong makuha sa ganoong paraan. Mahinahon niyang sagot. Hindi pa. Hindi ko gusto ang babaeng nalilito. Sugatan at naghahanap lang ng paraan para makalimot. Napatitig si Lauren. Hindi siya sanay marinig yun. Karamihan sa mga lalaki, kapag nakita ang kahinaan niya, sinasamantala. Pero ito iba. Pwede kitang ihatid. Sabi ni Aldrin at tumayo na. Pero gusto kong makilala ka uli kapag hindi ka nalasing. Napangiti siya kahit pilit. Ganun ka ba lagi? Gentleman sa ganitong trabaho? Umiling si Aldrin sabay abot ng kanyang jacket. Depende pero sa'yo oo. Habang nagbibihis si Lauren, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi lang dahil sa hangover, kundi dahil sa isang bagay na mas masakit. Ang biglang pagbangon ng guilt. Si Baron, naalala niya ang asawa niyang halos hindi siya tinitignan sa loob ng kanilang bahay. Ang lalaking pinipilit niyang mahalin kahit na wala namang binabalik. At ngayon sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang lalaking tumingin sa kanya na parang tao. Hindi isang tungkulin, hindi isang pangalan, hindi isang misis na pinipilit magkaanak. Salamat, mahinang sabi ni Lauren bago lumabas ng bar. Sa lahat, but how can I pay you? Huh? This is your work, I suppose. I need to pay you for your service. Sobra-sobra pa nga ang serbisyo mo. Biro pa ni Lauren sa lalaki. Ayaw niya na sanang singilin pa ito, pero mahahalata naman siyang hindi talent ng bar kung iyon ang gagawin niya. Kaya matapos siyang mabayaran, hindi na siya nagdalawang isip. Anyway, I am Aldrin and you are? Lauren. Can I see you again? This is my number. Tanong ng walang kagatul-gatul na lalaki. Mabilis ang pintig ng puso ni Lauren habang papasok ng mansyon. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng hilis niya ang maririnig sa marmol na sahig. Sa may hagdan, bumungad si Baron. Suot ang itim na suit. Mukhang papasok ng trabaho. Bitbit ang cellphone. Malamig ang ekspresyon na parang estranghero. Good morning. Mahina niyang bati. Tumingin lang si Baron pero walang emosyon sabay tumango. Walang halik, walang ngiti o ni isang salitang lambing. Parang wala siyang asawa. Mag-iingat ka. Pahabol niya pero hindi na lumingon pa ang lalaki. Narinig lang niya ang tunog ng makina ng sasakyan na papalayo na. Pagpasok niya sa silid, nag-vibrate ang cellphone niya. Ngunit hindi niya agad binasa. Natulog siya maghapon. Inabot na ng kinabukasan ngunit walang Baron nang muling nagpakita. Sinilip niya ang kanyang telepono at nakita niya ang isang mensahe galing sa kanyang daddy. Kamusta na ang buhay mag-asawa ninyo anak? Naririnig ko puro trabaho lang daw si Baron. Sana okay ka at may balita na tungkol sa apo namin. Sumunod pa, ilang mga oras lang ang pagitan, nakatanggap naman siya ng mensahe galing sa kanyang mami. Lauren anak, ano na bang balita? Na-master mo na ba ang mga teknik? Huwag puro dasal at hiya. Ayusin mo yan, gamitin mo ang charm mo at maganda ka.
At please lang, palitan mo na yung mga damit mong parang madre. Aanhin ng lalaki ang mabait, mataimtim kung walang init. Kasunod pa nun ang mahabang lecture, mga teknik, payo at biro na galing sa ina na sexologist o guro. Halos hindi niya alam kung tatawanan ba niya ang mga ito o iiyakan na lang. Napabuntong hininga si Lauren. Sinend niya kay Baron ang mga mensahe at nilagyan pa ng caption. Ano bang gagawin natin dito? Hindi siya umaasang sasagot agad, pero nang dumating ang reply, para siyang sinaksak sa dibdib ng paulit-ulit. Wala akong problema dyan. Suluhin mo kung anong gusto mong gawin. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang. Sky's the limit, Lauren. Basta wag mo kong istorbohin o pakailanmanan. I trust you. Enjoy your project. Nalaglag ang cellphone sa kama. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Parang sinampal siya ng paulit-ulit ng mga salitang suluhin mo. So that's it, sabi niya sa isip. Ito ang asawa ko. Ang lalaking hindi ako kayang tignan sa mata. Ang lalaking mas gusto pa ang babaeng dati niyang minahal kaysa sa asawa niya ngayon. Kinagabihan, tumingin siya sa salamin. Namumugto ang mga mata pero may kakaibang determinasyon. Fine, kung yan ang gusto mo, Baron, then I'll fix it my way. Pumunta siya sa salon kinabukasan. Ang dating itim na buhok, naging blonde. Ang dating straight, ngayon ay may wavy curls sa ilalim, malambot at kaakit-akit. Pinagmasdan niya ang sarili. Isang bagong anyo, mas matapang, mas mapang-akit, mas kaaya-aya, mas moderno at mas elegante. Pagkatapos ay dumiretso siya sa mall. Namili na mga damit na hindi niya kailanman isinusuot dati. Off-shoulder blouses, body-hugging dresses, silk lingerie, mamahaling pabango. Gamit ang card ni Baron syempre, ang card na may note pang sky's the limit. Kung pwede niyang ubusin ay gagawin niya. Ngumiti siya ng mapait habang nag-swipe sa counter. Sky's the limit ha, Baron. Tignan natin kung hanggang saan ka. Bulong niya. Gabi na nang humarap siya sa salamin, nakasuot ng red silk robe. Pinagmasdan niya ang sarili. Ibang Laure na ito. Hindi na ang babaeng nilalamig sa tabi ng asawa. Hindi na ang babaeng tinatanggihan. Ito na ang babaeng gagawa ng paraan para mabawi ang sarili. Tinype niya ang mensahe. Hi Aldrin, pwede ba tayong magkita ulit sa bar? May pasok ka ba? Kailangan ko ng pabor. Promise, hindi ka lugi. Sandaling natigilan si Lauren matapos pindutin ang send. Hindi niya na iyon mababawi. Ngunit sa puso niya, parang iyon na lang ang natitirang laban na meron siya. Sure, hintayin kita. I miss you. Natulala siya sa reply ni Aldrin. Hindi lang ba siya sanay na binubola o talagang tinatrabaho lang siya nito bilang isang entertainer sa bar? Gusto niyang iwaksi sa isip ang nabasa, pero alam niya sa sarili na may bigat ang salitang I miss you. Sa bar ay nagtagpo silang muli. Si Aldrin ay maayos ang suot, simple pero may presensya. Lauren, ikaw ba yan? Halos hindi ito makapaniwala. Ngumiti siya, bahagyang nilalaro ang buhok. Bagay ba? May ngiti sa mga mata ni Lauren. Bakit? Ginagawa mo ba yan para sa akin? Puging-pugi sa sarili, Aldrin ah. Sagot naman niya. Bakit hindi ba ako ang tipo mo? At hindi na nakasagot si Lauren. Teka, palabiro ka talaga. Kausapin muna kita. May proposal ako. Pilit na pinatatatag ang sarili. Nagkibit balikat si Aldrin. Naupo sa tabi niya sa loob ng VIP room. Proposal? Business ba to? Hindi. Sagot ni Lauren. Diretso tinitigan niya ito sa mata. Personal pero pwede mo na ding tignan as a business. Oh really? Sounds good. Anong klaseng proposal yan? Seryosong tanong niya. Simple lang, sabi ni Lauren habang inaabot ang wine glass. Gusto kong tulungan mo kung magkaanak. Natahimik si Aldrin. Ano? Tulungang magkaanak? Oo. Seryoso ka? Parang baby maker or surrogate father? Natatawa niyang banat habang hindi makapaniwala sa narinig. Iiling-iling pa ito habang nakatingin kay Lauren. Seryoso ko. Tumayo si Aldrin. Halatang gulat nang masigurong hindi ito nagbibiro. This is not a joke. Mukha ba akong nagbibiro? Don't worry, babayaran kita. 1 million kapag may nabuo. You don't understand. Hindi ko kailangan. So, anong kailangan mo? Mapanukso ang salita ni Lauren. Wala sa plano niyang bayaran ang pagkatao ni Aldrin,
pero wala na siyang maisip na ibang paraan para magkaroon ng kapayapaan ng buhay niya sa buhay pag-aasawa. Kung mabibigyan siya nito ng anak, hindi na masama. Anak pa din naman niya ito at si Baron, no choice but to accept the situation. In the first place, it can give him peace as well habang nag-e-enjoy sa kandungan ng ibang babae. Win-win situation for all of them. Utal na sagot ni Aldrin habang sa pakiwari niya, bigla siyang nainitan sa presensya ni Lauren. Restroom muna ako, okay lang? Pagbalik ni Aldrin ay isang kakaibang Lauren ang kanyang nakita. Nakasuot na ito ng isang 90s na manipis, elegante, hindi bastos pero sapat para huminto ang oras at mapalunok siya sa kakaibang dating nito. Sinara ni Lauren ang pinto na nandoon at inilak. Hinaltak niya ang necktie na suot-suot ni Aldrin palapit sa kanya at hinalikan niya ito sa labi. Desperate moves na sa isip-isip niya'y sana'y umepekto. Now tell me, may CCTV ba dito sa loob ng VIP room? Tanong niya sa pinaka nakakaakit na boses. Wala, sagot ng binata. Sure? Habang nakikipagtalo ang kanilang mga dila sa isa't isa. You're safe here. Single? Tanong pa niya. Yes, and ready to mingle. Habol hininga pa ni Aldrin habang nakikipagtagisan ng kanilang mga labi sa isa't isa. Then, let's do it here and make me happy. At napahinto ang lalaki matapos marinig ang sinabi ni Lauren. Sigurado ka? At marahang hinawakan ni Aldrin ang dalawang pisngi ng babae at tinitigan sa mga mata habang naghihintay ng sagot na gusto niyang marinig mula rito. Tell me, I am waiting. Yes, I am yours. All yours. I got you. Ipaparanas ko sa iyo mga bagay na hindi mo pa nararanasan. At nakita ni Lauren ang pagbabago ng mukha ng lalaki. Ang banayad nitong kilos na palitan ng gigil na para bang kay tagal niyang pinigil sa buo niyang buhay. Do it, Aldrin. And I'm begging you for that. Binuhat ni Aldrin ang babae at inangkin ng paulit-ulit. Nilibot nila ang buong private room para sa kanika nilang kasiyahan na para bang hindi nagsasawa. Iba't ibang pwesto, lugar at estilo. Mainit o malamig na kinaya nilang balansihin para sa isa't isa. Kapwa sila hingal na huminto sa huling istasyon ng kwarto noong gabing yon, sa sofa. Nakahiga si Aldrin habang nakauna naman si Lauren sa kanyang bisig. Ayokong kaawaan mo ko, sabi ng babae. Mahina't halos pabulong lang. Gusto kong tulungan mo ko, kapalit ng kahit anong gusto mo. Hindi agad nakakibo si Aldrin. Hindi niya kailangan ng kahit na ano sa babae. Hindi niya alam kung si Lauren pa ba ang humihingi ng pabor sa kanya o ang sarili niya. Masaya siya sa lahat ng nangyayari. Iyon ang alam niya. Sa dinami-dami ng babaeng umakit sa kanya, Lauren has the guts. Lauren got him. Walang duda. Walang hinihinging kahit na ano. This is not just an enjoyment for him. Not lust, but love. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang lasing na Lauren, ilang nakaraang linggo pa ang lumipas. Ito ay isang babae na sugatan, desperado, pero may katatagan ng loob. Lauren, hindi ko alam kung dapat ba kitang pigilan o intindihin. Sabi niya na halos pabulong. Ngumiti si Lauren, may luha sa gilid ng mata. Baka pareho. At sa gabing yon, nagsimula ang plano niyang magpapabago sa lahat. Ang plano ng isang babaeng gustong maramdaman ulit na buhay siya. Kahit ang kapalit ay ang tuluyang pagguho ng lahat ng alam niyang tama. Aldrin, malambing niyang pagtawag dito. Oh, uulit-ulitin natin to hanggat hindi ako nabubuntis. Kailangan kong mabuntis. Gusto ni Aldrin magtanong kung bakit, pero mas pinili na lang niyang maghintay ng tamang pagkakataon para doon, yung hindi pilit at walang pumipilit. Okay, I will. Sabay halik niya sa ulo ng babae. You look different. Napalingon si Lauren sa salamin, bahagyang nabigla sa tinig ni Baron na ngayon lang muling nagsalita ng mahinahon sa kanya. Ang mga mata ng lalaki tila naglalakbay sa bawat hibla ng bagong kulay na buhok niya. Mula sa banayad na alo ng blonde hanggang sa kinang ng balat na dulot ng bagong kumpiyansa. Salamat. Yun lang ang nasabi ni Lauren. Walang emosyon, formal, na hindi man lang siya lumingon ng tuluyan. Lumipas ang ilang linggo, halos buwan na rin mula nang huli silang nag-usap ng ganito. Ngayon ay tila hindi na mahalaga sa kanya kung naroon o wala si Baron. Wala nang kirot, wala nang paghahanap,
Hindi na rin niya alam kung dahil ba iyon kay Aldrin o dahil tuluyan na siyang nasanay sa kawalan ng init sa piling ni Baron. I miss your omelette and brewed coffee in the morning. Mahina, ngunit malinaw na sambit ni Baron habang inaalis ang coat nito at inilapag sa upuan na nasa labas ng kanilang silid. Natigilan si Lauren. Biglay umihip ang hangin na nagbigay sa kanya ng hindi komportabling pakiramdam. Hindi siya sanay na mabuti sa kanyang lalaki. Sanay siyang mas madalas na wala itong pakialam. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yun. Simpleng pahayag, ngunit parang ibinato sa kanya mula sa isang panaginip. Hindi siya kumibo. Nagpatuloy lang sa pagsusuklay ng buhok niya. Could I request one for tomorrow? Dagdag pa ni Baron. And maybe a packed lunch. Tumigil si Lauren. Ang kamay niyang kanina'y marahang dumudula sa buhok, ngayon ay nakatigil sa ere. Matagal niya nang hinintay marinig ang ganitong tono sa asawa. Ngunit ngayong dumating na ito, parang huli na sa kanyang pakiramdam. Susubukan ko. At saka sa kabilang kwarto na ulit ako matutulog. Tumayo na siya at hinawakan ng seradora ng pinto. Ngunit nagsalita si Baron. You can stay here, gaya ng dati. Naroon ang pakiusap sa boses nito. Hindi sa tono, kundi sa pagitan ng mga salita. Hindi siya lumingon. It's okay, sanay na ako sa kabilang kwarto. Babalik na lang ulit ako dito pag dumalaw ang lolo or mama, gaya ng dati. I miss you. Isang mahinang bulong lang, ngunit sapat para marinig niya. Para siyang natigilan, parang binigla siya ng sariling tibok ng puso. Matagal bago siya nakahinga muli at sana'y lilingunin niya ito, ngunit bago pa niya magawa, nag-vibrate ang kanyang telepono. Aldrin is calling ang nasa screen. Walang pag-aalinlangan, sinagot niya iyon. Habang nasa likuran lang si Baron, nakatingin, nakikinig at nagmamasid. Hello? Matutulog ka na ba? Malambing ang boses ni Aldrin. Yup, I think so. Inaantok na ako dahil sa chamomile tea mo. Salamat. Sleep well, pero paano tayo makakabuo niyan kung puro business and work ang priority mo? Gusto ko, fully energized ka kapag nagkita tayo. I miss you already. Napangiti si Lauren. Hindi niya namalayan na nakalabas na pala siya ng kwarto nila ni Baron. Papunta na sa kabilang silid. I know. Yeah, me too. Can't wait to see you. Humiga siya sa kama. Marahang ngumiti. Andito na nga pala ako sa kabilang kwarto. Talaga? Video call? Wag na. I want you to miss me more. I already did. Can I see you tomorrow? Tumigil si Lauren. Ngumiti sabay sagot ng sure. Sa kabilang panig ng pinto, nakasilip si Baron. Tahimik. Ang mga mata niya'y nakatutok sa figura ng asawang tila ibang-iba na ngayon. Mas magaan, mas buhay at mas totoo. At sa bawat halakhak ni Lauren, tila may kumakala sa puso niya. Are you in love, Lauren? Mahina niyang tanong sa sarili bago siya tuluyang lumakad palayo. Dala ang isang kirot na hindi niya maipaliwanag. Isang sakit na noon pa pala, matagal nang naroroon. Lauren, you're glowing. Napalingon si Lauren mula sa garden kung saan nakaupo siya habang nagkakape. Nakatayo sa gilid niya ang ina ni Baron. Suot ang klasikong pearl necklace at ang formal na ngiti na laging may halong pagsusuri. Hindi lang iyon isang papuri, mas parang obserbasyon. Ikinagulat niya ang presensya nito. Hindi ito basta-basta dumadalaw dito. At ang totoo, ayaw din ni Baron na nandito o kung sino man sa pamilya. Dahil ang kanilang appearance sa mansyon ay simbolo ng ilang araw na pagpapanggap o pagkukunwari na nakakasakal. Ang dating pagkakataon para sa kanya noon, tila isang nakakapagod na sitwasyon ngayon. Hindi siya nakaramdam ng pagkasabik gaya ng dati. Ang naramdaman niya ay isang pagsubok na dapat harapin. Ngayon ay mas naiintindihan niya na ang asawa kung bakit namumuhi ito sa kanya sa pagdiriwang ng mga ganitong pagkakataon. Thank you, Mama. Siguro dahil sa bagong hair color. Sagot ni Lauren na magalang. Ngumiti ang matanda, ngunit nanatiling nakatitig ng matagal sa kanya. No anak, hindi buhok ang dahilan. Iba ka, mas magaan at parang may itinatago ka pang ganda. Parang ganda na mas kumikinang habang tumatagal. Sabay tawa. Skincare ba yan o tao? Hindi agad nakasagot si Lauren. Dahan-dahan niyang ininom ang kape. Sinusubukang itago ang kaba sa dibdib. Ang mga paglunok niyang nagbabadya ng kaba na hindi niya malabanan. Kung alam lang ng matanda kung ano ang totoo, hindi nito pipiliting kausapin pa siya.
Magkakaapo na ba ako? Diretsong tanong ng Donya. May halong pananabik at kutob. Mama naman, sinusubukan po namin. Napahiya siya. Halos mabulunan sa iniinom niya. Naku madam, sabat ng mayordoma habang inaayos ang mga bulaklak. Pansin ng buong mansyon ang pagbabago ng aura ni Miss Lauren. Mas madalas na pong nakangiti, parang laging nasa mood. Good to know. Ani ng biyenan sabay kindat. Ganoon ata ang mga babae. May hahalin tulad sa isang bulaklak. Mas nagbubloom kapag nadidiligan. Tumawa ang mga tao sa paligid. Ngunit si Lauren, napayuko lang. Pilit ang ngiti na parang gusto nang itago ang sarili. Hindi niya alam kung dahil nahihiya siya o dahil tinatamaan siya ng sariling konsensya. Oh, eto na pala ang personal hardinero ni Lauren. Dagdag pa ng Donya sabay tawa. Ang mga kasambahay, sabay-sabay ding nagtawanan. Tila nakikisakay sa mga birong akala ng lahat ay totoo. Ngunit para kay Lauren, bawat halakhak parang matalim na tusok sa dibdib. Mabuti naman at bumisita ka. Sabay halik ni Baron sa kanyang ina tsaka kay Lauren. Bagay na halos na kanyang ikagulat. Ngayon lang uli siya hinalikan nito sa harap ng ibang tao na walang pandidikta na kasama. Aba, di ba sabi mo pumunta ako rito't dalawin kayo? Ngumiti ang matanda. Ngunit halata ang pagtataka sa reaksyon ng anak na bahagyang ikinakunot ng noo ni Lauren. As you know anak, I can stay longer here. Kahit gusto mo pang mag-1 week ako. 1 day is enough sa dami kong dapat asikasuhin. Stay here? Wala sa loob na tanong ni Lauren. Of all people, malabong manggaling kay Baron ang initiative na yun. Gusto niyang sabihin, ngunit sinarili na lamang. I mean, matagal ko nang sinasabi kay Baron yan mama. Buti naman po't nabanggit niya. Pagpapalusot, habang makahulugan na siyang tumingin sa asawa, ngumiti si Baron na tila walang alam. It's okay love. Gusto lang kitang isurprise sa request mo. Happy? At himalang inakbayan siya nito. Isang bagay na noon pa man, bihira nitong gawin. Kung dati, ikatutuwa niya yon, ngayon ay parang wala nang epekto sa kanya. Sa pakiramdam niya, ito ay isang pabigat na dapat niyang pasanin kahit ayaw. Maihahalin tulad sa eksena ng isang palabas na dati niyang ginusto, pero ngayon ayaw niya nang mapanood. Nagulat siya nang hawakan ni Baron ng kamay niya at marahang hinalikan sa harap ng langit. I love you love, bulong ng lalaki, malambing, ngunit may halong pagtatakang buhay ng patay na apoy. Tinitigan lang siya ni Lauren, tahimik. What are you up to Baron? Tanong ng isip niya habang pinipilit panatilihin ang ngiti. Ngunit sa ilalim ng ngiting yun, unti-unting lumalamig ang kanyang mga daliri. May kakaibang sensasyong gumagapang sa sikmura. Isang asim, isang kirot, isang pag-ikot ng tiyan na hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa bigla na lang siyang napahawak sa bibig. At bago pa man niya masabi ang anumang paliwanag, tumakbo siya papunta sa gilid ng hardin at doon sa harap ng lahat ay sumuka. Tahimik ang lahat. Tanging ang mga langaw at hangin lang ang gumagalaw. Ang ina ni Baron, sumilay ang ngiti para sa matagal nilang pinakahihintay. Si Baron naman, nanatiling nakatingin, hindi sigurado kung mag-aalala ba o matatakot. Ngunit sa loob ni Lauren, malinaw ang sagot, hindi sakit ang dahilan, kundi ang bunga ng lihim na unti-unti nang nagbubunyag ng sarili. Isang lihim na magpapasaya at magbibigay ng kapayapaan sa lahat at magpapalungkot sa kanyang puso. Buntis ako? Gulat na tanong niya sa sarili habang takip ang bibig niya. Dahil sa positibong resulta ng pagbubuntis, parang sumabog ang kasiyahan sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang balita'y mabilis na kumalat mula sa mga kamag-anak, sa media partners, hanggang sa mga investors na tila nakahanap ng bagong pag-asa sa isang heir na magpapatuloy ng kani-kanilang legacy. Hindi ito basta bata. Ito ang magiging simbolo ng power alliance ng dalawang pinakamalaking pamilyang negosyante sa bansa. Para sa kanila, ito ay isang biyaya. Para kay Lauren, isang tanikalang hindi niya alam kung paano tatanggalin. Tapos na dapat ang lahat ng sakit, ngunit parang doon pa lamang nagsisimula ang impyerno. Hindi na si Baron ang problema niya. Hindi na ang pusong bato nito. Hindi na rin ang pressure na binibigay ng parehong pamilya. Ang kalaban niya ngayon, ang sarili niyang konsensya. Araw-araw, tinutugi siya ng katotohanan gusto niyang makasama ang lalaking tunay na ama ng batang dinadala.
Habang ang lahat ng tao nagdiriwang sa inaakalang himala, siya naman pinaparusahan ng sarili niyang damdamin. Araw ng pag-aanunsyo, enggrande ang selebrasyon, matataas ang mga kortina, maliwanag ang chandeliers at puno ng mga kilalang mukha ang bulwagan. Sa gitna ng lahat, si Lauren maganda, elegante, ngunit tila malamig ang dugo, sukat ang ngiti na para bang dinumero. Habang si Baron nasa kabilang dulo, kausap ang mga investors. Tila walang balak lumapit sa asawa pero laging nakamasid. Matagal na silang hindi nag-uusap matapos ang insidente at sa loob-loob ni Lauren, hindi niya iyon ininda. Ano pa bang hindi niya nakakasanayan? Pero itong nag-iisang katotohanan ang tila pumupulupot sa sariling hininga. Mas masakit na iniiwasan niya si Aldrin. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka mabasa nito ang totoo sa kanyang mga mata. Kanina pa nagba-vibrate ang kanyang cellphone. Mga mensahe ni Aldrin, mga simpleng tanong lang. Are you okay? Kumain ka na ba? Ngunit sapat para magpaluha sa kanya sa gitna ng magarang selebrasyon. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, pinadala niya sa account nito ang malaking halaga ng pera. Isang paraan para magpasalamat o tuluyang magpaalam. Salamat sa lahat. Tapos na ang lahat. Ingatan mo ang sarili mo. At nagdagdag pa siya ng mensahe. Bonus for taking care of me. Halos pinipigil niya ang pag-iyak. Bumagsak ang mga luha niya sa pisngi. At gaya ng dati, inakala ng lahat na iyon ay luha ng kagalakan. Hindi nila alam, yun ay luha ng pagluluksa. Pababa na sana siya mula sa entablado matapos magbigay ng mensahe ng pasasalamat nang mapatingin siya sa isang sulok ng bulwagan. At doon, huminto ang mundo niya. Isang pamilyar na figura. Isang lalaking hindi niya dapat makita roon. Aldrin, nakasuot and tie. Kalmado, ngunit baka sa mga matang damdamin. Hindi siya maaaring magkamali. Paano siya nakapasok dito? Are you okay? Boses ni Baron mula sa likuran na nagpabigla sa kanya. Yes, sagot ni Lauren. Pilit na mahinahon niyang sinabi. I think I need to go to the restroom. Samahan na kita. Alok ng lalaki. No! Halos pasigaw iyon sa pagkabigla na agad niyang itinama. I mean, kaya ko na. I'll just freshen up. Tumango lang si Baron, ngunit hindi nawala ang tingin nito sa kanya. Naglakad si Lauren sa hallway. Mabilis ngunit kontrolado. Hanggang may humila sa braso niya, papasok sa isang madilim na isang abandonadong maintenance room. Bago pa siya makasigaw, may tumakip sa bibig niya. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Mabilis, takot at may kaba. Diyos ko, huwag niyo naman sanang pahintulutan na may mangyaring masama. Pera lang sana ang habol nito. Huwag lang akong sasaktan. Huwag lang ang anak ko. I love you. Ngunit nang marinig niyang tatlong salitang yun, parang biglang nagliwanag ang paligid. Nanginig ang tuhod niya. Aldrin, bulong niya ng halos walang boses. Lauren, gusto ko lang makita ang ina ng anak ko. Aldrin, please not here. Huwag kang mag-alala. Hindi ako manggugulo. Hindi dahil duwag ako, kundi dahil ginagalang ko ang mga desisyon mo. Gusto ko lang marinig mo to. Mahal kita. I will love you from afar. At kung talikuran ka man ng mundo, I will always be here. Hindi na nakapagsalita si Lauren. Lahat ng pinipigil niyang damdamin ay sumabog. At sa halip na magsalita, halik ang naging sagot niya. Matamis, mabagal, puno ng pangungulila at pait. Isang halik na alam nilang pareho na huling beses na iyon. Pagkatapos ay lumayo si Aldrin. Nanggigilid ang luha bago tuluyang lumabas ng silid. Iniwan siyang muli, ngunit ngayong gabi, mas mabigat na. Pagkaraan ng ilang minuto, inayos niyang sarili sa restroom. Pinunasan niya ang luha, inayos ang lipstick, huminga ng malalim. Paglabas niya, nandoon si Baron, nakasandal sa pader at nakamasid. Kanina ka pa rito? Tanong niya, napilit pinapakalma ang boses. Hindi naman, okay ka lang ba? Okay lang ako. Tapos na ang problema natin. Magiging payapa na ang lahat. Salamat sa pera. Dagdag pa niya na walang emosyon. Hindi ko hinihiling na mahalin mo siya na parang iyo. Irespeto mo lang siya bilang tao, okay na yon. Tahimik si Baron. Ang mga mata nito ay malalim. That baby is mine because you are my wife. Marahan itong sabi. Naramdaman niyang kilabot sa batok. Stop this!
Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. At tumalikod na si Lauren. Iniwan ng lalaki sa hallway. Naglakad pabalik sa lugar kung saan ang lahat ay nagdiriwang. Sa isang mundong puno ng saya, habang siya patuloy na lumulubog sa sariling kasinungalingan. Masaya na ba ang lahat? Bungad ng isang pamilyar na boses na pumukaw sa atensyon ng lahat. Mula sa gitna ng bulwagan, biglang nagkaroon ng katahimikan. Lahat ay naputol. Ang musika, ang ingay ng mga tao, ang mga basong may alak na tumigil sa ere. At sa gitna ng katahimikan, isang malakas, magaspang at halos baliw na halakhak ang umalingaw-ngaw dahil sa biglaang kapangyarihan na hawak-hawak nito. Isang halakhak na kumalansing sa loob ng kristal na chandelier at parang hinati ang hangin ng bulwagan. Ang lahat ay napalingon, natulala at napaisip. Sa gitna ng mga bisita, nakatayo si Vanessa. Nakangiti ngunit ang mga mata, puno ng puot. Ang pulang lipstick nito, kumikislap sa liwanag. At ang ngiti parang ngisi ng demonyo. Vanessa? Bulong ng ilan. Diyos ko, anong ginagawa niya rito? Ngunit bago pa makapagsalita si Lauren o si Baron, malakas na boses ang sumabog mula sa dulo ng mesa. Sino ka? Mariing tinig ni Don Ernesto, ang lolo ni Baron, na parang baliw na sumisigaw sa gitna ng kasiyahan ng pamilya ko. Ngumisi si Vanessa. Mabagal at itunuwid ang buhok niya sa balikat. Baliw? Siguro nga, pero hindi mo ba dapat tanungin muna ang apo mo na ipinagmamalaki? Itanong mo sa kanya kung sinong babaeng minahal niya bago siya napilitang magpakasal sa taong kayo lang ang may gusto. Napalingon ang lahat kay Baron na ngayon nanigas sa kinatatayuan. Ang mukha nito'y maputla, ngunit bakas ang takot sa mga mata. Hindi siya sanay sa kahihiyan. Dahil sanay siya na ang lahat ng kahihiyan ay itinatago o dili kaya binibili kapalit ng pananahimik. Vanessa, stop this. Ngunit tinabig ni Vanessa ang kamay niyang umaabot. Oh, stop me? After what you did? After all the lies? Tumaas ang boses ng babae. Nanginginig ngunit matapang. Yes, kabit ako. The mistress. The other woman. Call me whatever you want. Pero ako dapat ang pinakasalan. Ako dapat ang minamahal. Nagsimula ang bulong-bulungan. Mga ulo ang nag-ikot. Mga matay nagtanong. At si Lauren, nakaupo sa gitna na tila natutunaw. Hindi makagalaw. Hindi makapag-isip. And now, patuloy ni Vanessa, ngumiti habang nilalapit sa labi ang mikropono. We're celebrating a new life, right? Pero bago matapos ang araw na to, gusto ko ring magbigay ng good news. Bahagya siyang tumawa ng may pait. Wanna hear it from me? Nanginginig ang kanyang boses. Mukhang may bagong pasabog na naman ito para sirain ang lahat na hindi na kaya pang pakinggan ni Lauren. Hindi niya kayang manahimik na lang at tumulala. Baron, stop her! Halos pasigaw ni Lauren, nanginginig sa galit at hiya. My God, make her stop! Ngunit hindi siya pinakinggan ni Vanessa. Tinanggal nito ang kamay ni Baron na pilit siyang hinahatak paalis sa entablado at marahas na inagaw muli ang mikropono. Ladies and gentlemen, panimula niya. Mahina pero malinaw. I am carrying the real hair of the Odesco family. No more, no less. Halos sabay-sabay ang pagbuhos ng ingay. Ang mga bisita, nagbulungan, nagtakipan ng bibig. Ang mga matay nagpapalipat-lipat na lang sa kanilang tatlo. Ang mga flash ng kamera, nagsimula na parang ulan ng kidlat. At ikaw naman, wifey. Itinuro ni Vanessa si Lauren na nakangisi. The puppet wife. Oh, come on. Why don't you tell them the truth? May dugong Odesco ba talagang dinadala mo o baka naman? Huminto siya sandali, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Lauren. Ibang dugo yan. Nanginig sa kinauupuan si Lauren. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala at ang mga kamay niyang nakapatong sa tiyan ay nanginginig. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat salita ni Vanessa parang latigong tumatama sa kanya sa harap ng mga tao. Tell them the truth, Lauren. Sigaw ni Vanessa, paalis na ng entablado. Stop pretending. Stop your holy image. Tell them na hindi Odesco ang batang yan. Tila bumagal ang mundo. Ang ingay ng mga tao parang humina. Ang mga ilaw ay kumikislap sa sobrang tensyon. Si Lauren ay tulala, habol ang hininga. Ang bawat tibok ng puso niya parang suntok sa dibdib. Ang lalamunan niya na may nanunuyo. Ang tengay may ingay na umuugong. Lauren,
Tawag ni Baron, dahan-dahang lumapit. Ngunit walang lakas sa boses. Lauren, tumulo ang mga luha ng babae. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Sa mga matang nanlilisik ba ni Don Ernesto o sa mga bisitang nagbubulungan o sa lalaking minahal niya pero kailanman hindi siya ipinagtanggol. Tell them the truth. Umuugong pa rin sa isip niya ang sigaw ni Vanessa. At sa harap ng lahat, unti-unti siyang bumagsak sa tuhod, tanga ng tiyan, habang ang mga luha walang tigil na bumuhos. Ilang buwan matapos ang gulo, tila isang masamang bangungot na lang ang lahat kay Lauren. Sa pakiramdam niya, nawala na ang lahat sa kanya pati ang saysay ng kanyang mga desisyon sa buhay. Nawala ang lahat sa kanya, ang apelyido, ang marangyang buhay, at ang hinahangad na katahimikan ng inakala niyang kasama ng kasal. Pero sa pagkawala, doon niya natagpuan ang sarili. Pinili niyang mamuhay ng simple at malayo sa expectation ng ibang tao. At ngayon ay yun ang bumubuo sa kanya. At sa bawat umaga, may tunay na kapayapaan. Si Baron sa kabila ng pagkadiskubre niyang minahal pala niyang asawa na si Lauren Unpaman, ay siya na rin nag-apply ng divorce sa Amerika kung saan sila ikinasal. Hindi para palayain ang sarili, kundi para palayain si Lauren mula sa kasinungalingang naging pundasyon ng kanilang pagsasama. Pinanagutan ni Baron ang batang dinadala ni Vanessa, ngunit hindi siya muling nagpakasal pa. Naging abala siya sa charity work na nakafocus sa mga bata at mga babaeng iniwan ng kanilang pamilya. Tila ba tinubos ang mga kasalanang nagawa? Si Lauren naman, buong tapang na inamin ang batang dinadala niya, hindi dugong Odesco. At sa kabila ng lahat ng iskandalo, kumalma rin ang pamilya. Sa huli, sila rin mismo ang humarap sa media sa mga kasalanan nilang matagal nang tinakpan at inihingi ng kapatawaran. Tahimik na lumipas sa mga buwan, lumabas ang batang pinakamamahal niya. Pero ang pinakamasakit para kay Lauren, hindi ang pagkawala ng pangalan, kundi ang pagkawala ng taong minsang nangako sa kanya na forever na nandyan sa kanya pero hindi naman niya makita. Nasaan ka na ngayon, Aldrin? Akala ko ba you are just around? Ilang beses siyang bumalik sa bar na minsan nilang pinagsaluhan ng tawa at luha. Ngunit wala roon si Aldrin. Ni anino nito ay hindi niya mahagilap. Walang gustong magsabi kung nasasaan ito. Malinaw ang lahat at iisa ang sagot ng nakakarami. Wala si Sir Aldrin. Ngayon ay si Lauren na ang may hawak ng kanilang kumpanya. Isang babae na hinubog ng pagkakamali at pinatibay ng katotohanan. Tinanggihan niya ang bawat lalaking gustong lumapit. Bawat business proposal na may halong personal na intensyon, inaayawan niya una pa lamang. Didn't I tell you? Wika niya sa sekretarya habang pumipirma sa ilang papeles. Kapag lalaki ang kaharap o imimit, decline or ipasa kay Jelay. I'm so sorry, Miss Lauren. Si Madam Lisa po kasi ang nag-schedule niyan. Ayaw pong ipa-cancel. Naaawa na daw po kay Mr. Montecarlo. Ilang beses na daw pong nagpa-schedule yan. So what? Kaya nga nandiyan si Jelay, di ba? What's the difference? Ipasabi niyo na lang na ginagalis ako sa apelyido pa lang niya. Noted po and sorry po, Miss Lauren. At tuluyan na itong lumabas. Napapikit si Lauren. Of course, si Mama. Lagi na lang itong pumupuslit ng schedule. Umaasang makahanap ng kapareha para sa anak na iniisip niyang malungkot. Lauren, seryosong tawag nito sa anak na dire-diretsong pumasok sa pintuan at umupo sa harap niya. I've heard you canceled Mr. Montecarlo's meeting appointment again. Halatang hindi natutuwa ang kanyang ina sa kanyang inasal. Ano pa bang gusto mo, Ma? Tanong ni Lauren nang dumating ang kanyang ina. May dalang kape at folder. Hindi ka pa ba kontento sa lahat ng negosyo natin? That greediness. No, it's not. At huwag mong masabi-sabing greediness yan. Dahil business to and partnership. Ayaw lang kitang mag-isa. Malay mo ito na yung gusto mo. Magugustuhan mo siya at lalo pat may anak na din siya. Ma, pwede ba? Pag-aalagaan mo pa ako ng anak ng kung sino mang Montecarlo na yan. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, isang pamilyar na boses ang sumabat mula sa likod. Pag-aalagaan ng anak ko? Paano kung inaalagaan mo na pala ng walang pahintulot ng ama? Parang tumigil ang oras. Dahan-dahan siyang napalingon at doon niya nakita si Aldrin. Nakatayo nakangiti, suot ang simpleng coat at may dalang portfolio sa kamay. Maalon pa rin ang buhok, pamilyar ang ngiti. Pero mas may tindig ngayon, isang lalaking alam na ang gusto niya sa buhay. Well, sabat ni Lisa habang pinipigilan ang ngiti. Aalis na ako at mag-usap na kayo ni Mr. Montecarlo.
Lagi mo kasing iniiwasan, kaya heto, pinuntahan ka na niya. At iniwan silang dalawa ng ina niyang natatawa. Tahimik muna hanggang sa nagsalita si Lauren. May halong inis at kaba. Anong ginagawa mo rito? Offering you a business proposal. Medyo personal nga lang. Sagot ni Aldrin sabay kindat. Hindi ako interesado, pero hindi niya mapigilang mapangiti. Funny, sabi ni Aldrin habang nakasandal sa pader. I remember the same agenda last time. Ang kaibahan lang, umuo agad ako noon kasi inakit mo ko. Ngayon halos imposible ka nang kausapin, kaya this time ako naman. Stop it! Sabay tawa ni Lauren. That was 2 years ago. And besides, entertainer ka noon. I was just giving you a job. Oops, I was never an entertainer. I'm a part owner ng bar. Talagang irresistible lang ako, kaya ako ang laging first choice ng mga magagandang babae like you. What? So you didn't need my money back then? Gulat na pagtatanong ni Lauren. I told you that before. Ani at lumapit pa siya ng bahagya, malapit sa nakatayong babae. Pero hindi ka nakinig kasi abala ka na maangkin at matikman ako. Pangiinis pa niya. At nasaan ka na mga panahong akala ko? From afar ka lang. I was helping your parents and waiting for the right time. Yung alam kong okay ka na at pwede ka nang istorbohin ulit. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Rude, impulsive or playboy. I know how to respect a woman. Kaya ako unang lumapit sa magulang mo para malaman nilang hindi kita binastos o pinagsamantalahan. But according to them, give more time para sa'yo at ayusin ang lahat ng gulo mula sa kabila. Kaya pala parehong kating-kati silang ipakilala kanila ngayon. Sabi niya, sabay kurot sa tagiliran ng lalaki. Hey girl, bulong ni Aldrin at inilapit pa nila ang mga sarili sa isa't isa. I miss you. Hindi nakasagot si Lauren. Ramdam niyang mabilis ang tibok ng puso. Me too. Mahina niyang sabi na parang nahihiya pa. Nahihiya ka? You're red. Tukso pa niya rito. Hinawakan ni Aldrin ang kamay niya. Dahan-dahang hinalikan. The longest 2 years of my life. Ang tagal kong hinintay na muli kitang maamoy at mahalikan ulit. Akala ko hindi na kita makikita ulit eh. Tumawa silang dalawa. Ilang segundong katahimikan bago siya muling nagsalita. So, Mr. Montecarlo, ano ba tong business proposal mo? 4 na taon pa ang lumipas. Sa garden ng bagong bahay nila sa Tagaytay, ni Mr. and Mrs. Montecarlo, naglalaro ang mga bata. Tumatawa at nag-aagawan ng bola. Hawak ni Aldrin ang kape habang nakaupo si Lauren sa tabi niya. Naka-headband at may hawak na sketchpad. Ang tahimik, hindi ako sanay. Sabi ni Aldrin. Enjoy it kasi mamaya siguradong makukulit na naman niyang tatlo. Ngumiti ang lalaki. Gusto ko yung ingay nila. Ibig sabihin buo tayo. Pero parang mas gusto ko pa ng mas maingay. Yung mas madami. Halika na. Aya ni Aldrin. Ha? Saan? Kakapanood ko lang ng YouTube videos ni Mama Lisa kung paano magkaroon ng triplets na anak. Subukan natin. Sabay pa-cute pa nito sa asawa. Hoy, itigil mo nga yan. 3 na sila. Pinalakihan ko yung bata, bo. Ayaw mo? I will massage you there from head to... Oo na nakakahiya ka. Marinig ka pa ng mga yaya. Go for the triplets. Hinawakan niya ang kamay ni Lauren. I love you, Mrs. Montecarlo. Anya, habang nakatingin sa mga bata. Ngumiti si Lauren. I love you too, Mr. Montecarlo. At sa pagitan ng mga halakhak na mga bata at hampas ng hangin, naramdaman ni Lauren ang bagay na matagal niya nang hinanap. Ang kapayapaan. Hindi marangya, hindi komplikado. Ngunit totoo. At yun ang pinakamagandang happy ending na hindi niya kailanman inakala. At kinarga na ni Aldrin ang asawa papunta sa kwarto para magdasal ng orasyon ng pangkambal. Napuno ng tawanan at halakhakan ng buong bahay sa 2 magkabilang lugar, sa labas at sa loob ng bahay.